Sumentro ang Korte Suprema sa lagay ng pananalapi ng PhilHealth para masagot ang tanong, bakit nag-remit ito ng 60 billion pesos sa national government kung may mga utang pa? Pera nalala sa mga Pilipino. Kasi ang nangyari ngayon, nailipat yung pera sa AKAP, TUPAD, AIX. mga 26 billion at MAIX. So, hindi organized yung system and structured. Kung yan ay nandun sa PhilHealth, pag na-discharge ka, you don't have to line up sa DSWD and LGU at nagmamalibos ka doon. Samantalang, in other countries, very organized. Sa Japan, I just got home from Japan, and then Malaysia, Thailand, Taiwan, Hong Kong, UK, Canada. So, paano ang mangyayari sa atin kung zero subsidy? So, this is the first time in Philippine history, since na naging doktor ako, na walang budget para ho sa kalusugan ng dating sa PhilHealth, which is the choice of the sitting mayor? Yan ang tanongin niya. Kung masagot niya na yes, then sisihin mo ang mayor. Kung kagustuhan ng mayor yan, na maging city director, sisihin mo ang mayor. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ay nako, hindi nagpasinda ka, BP Sara at Atty. Sheila, di nagpasinda. Kanino? May mga nababanggit-banggit dito. Bakit magpapasindak? Sino ba kayo? At ito na ang handa na sa impeachment. Talagang handang-handa na si BP Sara. Kung sakasakali. Ito ang problema. Baka pagdating ng July 30, wala nang kasama ito si Bonget. Ang problema nito, baka magkabaligtad ngayon. Magkaroon ng isang matindi at ma-organize ang mga bagay-bagay. Mawala sa pwesto. Sabi ni Aling Ledesma. Abangan natin so ano mangyayari. Samantala, ano ba ito? Interview ito ni Dr. Leo Chon. Zero subsidy? Bakit ginawa nyo sa PhilHealth? Anak ng tipaklong kayo. Ang galing nyo talaga. Ang galing nyo talaga umubos ng pera. Ibang klase kayo. Gumagawa kayo ng paraan. Talagang para-paraan kayo para ubusin ang kaban ng bayan. May Aling Mildred. Pero bago natin simulan natin talakayan ang reaksyon, isang like, isang share, samahan mo na subscribe, i-bell all mo para nakatanggap ka ng notification. Every upload natin sa araw-araw. Eto na. Pasok na natin to si Chikadora kung ano yung ibabalita sa atin. Just in. Inilabas na ni Senate President Cheese Escudero ang proposed calendar para sa impeachment trial ni Vice President Sara. June 2, 2025, resumption of session, presentation of the articles of impeachment by the prosecutors, and the approval of the revised rules of procedure on impeachment trials, 3 p.m. June 3, convening of the impeachment court and oath-taking of incumbent senator judges. June 4, issuance of summons. June 14, June 24, reception of pleadings. June 24 to July 25, pre-trial. July 28, inaugural session of the Senate of the 20th Congress, 10 a.m. Joint session of Congress to hear the State of the Nation address of the President. July 25, oath-taking of newly elected senator judges before the Senate sitting as an impeachment court. Plenary session of the Senate. July 30, start of trial, 9 a.m. to 2 p.m. Ngunit handang-handa naman si Atty. Sheila Sison, counsel ni Vice President Sara sa magiging kanyang impeachment. Ang sabi niya, we welcome the development that the Supreme Court had directed the respondents to comment on our petition. We have complete faith that the court will thoroughly address the legal issues we submitted in the petition for its consideration, it being the final arbiter of the law. Hato pa ang opinyon ng isang netizen. Meron kayong tindahan. Hinold up ang tindahan. Nakita ni VP Sara video footage ng pagnanakaw at sinabihan ka kung sino ang nagnakaw. Ngayon, gusto mo si VP Sara ipakulong dahil sinabi niya ang totoo. Therefore, you're an idiot. Samantala lalong bumubulusok pailalim ang nagiging performance rating ni BBM. Wala na. Talagang zero bulusok na.
Oo, yung mga tao ho ay hindi na yung wala nang kasaya-saya. Biruin niyo lahat na lang ng pag pera ang usapan, pagka ba ng bayan ang pag-uusap, nai-involve sila. Sino? Kita niyo mga dorobo. Ilan talaga sila, napakarami nila diyan. Oo, magmula doon sa puno, hanggang doon sa pinsan, hanggang doon sa mga bakulaw diyan sa kamara, halos pare-pareha sila. Ayon niyan kay Aling Maricar. Tuloy. Dahil nga sa palaaway sa mga Duterte at palpak sa mga desisyon. Taong bayan na mismo ang nagsabi niyan. Dagdag pa ni Adrian Pascual, ang bilis gumawa ng propaganda video ng House of Representatives pero ang bagal sumagot sa Supreme Court. Gawa din kayo ng video kung paano ninyo ginawa ang BICAM report at kung nasaan na ang enrolled bill ha. Tapos, gumawa din kayo ng video kung paano kayo mapapahiya sa Supreme Court pag nagka-oral arguments na at kung ano ang final decision na ilalabas nila. Okay? See? 2023 pa lang ang dami ng corruption using illegal inserted budgets. If they were able to do that to VP Sara, imagine how much money was corrupted through illegal budget insertions with major debts like DPWH, Department of Health, DND, DA from 2022 to 2024. Do the math. Ayaw nyo kasing pakinggan si Inday Sara. Nakakapagtaka na kung sino yung nagpamulat sa atin sa korupsyon ay siya pang dinedemonyo ng mga taong tanga at bulag-bulaga. House of Representatives is the most corrupt branch of the country. At sa video na ito makikita kung gaano kakurap ang Marcos administration. At sasabihin mo pa rin ba na BBM is the best? Hindi na ito haka-haka. Korte Suprema na mismo ang naglalabas ng katotohanan na siyang binigyan ng comment at reaksyon ni Mr. Will Talker. Panoorin natin ang buong video. Ayan. Sa oral arguments kanina, kinwestiyon ng Korte Suprema ang pag-remit ng PhilHealth ng 60 billion pesos sa national government kahit may utang pa ito. Nakatutok si Mark Salazar. Sumentro ang Korte Suprema sa lagay ng pananalapi ng PhilHealth para masagot ang tanong, bakit nag-remit ito ng 60 billion pesos sa national government kung may mga utang pa? Si Associate Justice Amy Lazaro Javier ang humimay sa isyong ito. Has PhilHealth paid all the recorded and recognized claims? Your Honor, before it transferred the funds to the Treasury? Your Honor, kaya pala dito, tama pala yung sinasabi na isang doktora. Inalisan nyo ng pondo, ang daming utang ng PhilHealth. Ngayon, okay na tayo, given na tayo doon, inalis yung pondo. Tinanggalan, kinuha yung ibang pera. Ngayon, ang problema din naman kasi, bakit nagkaroon ng ganung lobo ang utang ng PhilHealth? Yan ang katanungan. At sana naman ito sa maayos na ito at may balik at mabigyan uli ng pondo, sana lang ayusin nyo na yung trabaho nyo. Wag na ho kayo magpapaupo ng mga bakulaw dyan. Kilala nyo yung mga bakulaw na namuno dati, ano? Maayos na sana at kung yung mga tao nangangailangan, ibigay nyo lang tama kung magkano talaga ang pangangailangan nila. Hindi yung ang mahal ho ng premium. Mahal ho ng monthly ng mga tao na yan tapos dodorobohin lang na. Kaya nagsalita na rito si ex-PhilHealth Director, sinampal sila ng salita. Recto at kasama pinaparesign. Nako po, ano na ng usapin na ito. Sino ba ang pinaparesign? Alam nyo naman, mga bagay-bagay na dapat natin malaman, alamin din natin sa usapin dito ni Dr. Expert Director. Lechon ata ito Lechon o Itchon? Ito, simulan natin ang ating usapin dito. I will debate even with the President. Mr. President, yung money yan, earmark yan ng Kongreso, ng Senado, para sa PhilHealth. Hindi pwedeng kunin yan ng Department of Finance para doon. Kung excess funds ang tingin niya ni Secretary Recto, dapat gamitin nila at isa nilang benefits. So, kung siya ay naging blind follower, dapat talaga mag-resign siya. Naku, tama.
mali yung ginawa niya eh. Tama, mali yun eh. Tama, So, you should mag-resign not be a blind follower. sir, baka akala hindi mabubuking. Ano? Baka akala ganun-ganun na lang kagaya dati na walang sumisilip. Hindi ho pwede. Ang taong bayan, marunong na ho. At saka ang social media, nandyan lang yan. Lalo-lalo na sa YouTube. Oo, alam ng tao talagang imbis na mainstream na pinapanood, YouTube na ho ang pinapanood ngayon. Kaya magkaiba na ho ang oras-oras ho. Puro vlogger ho ang napapanood nila. Di ba? At saka ang mga vlogger ay nagsasabi ng totoo. Tuloy. Tama naman po si Justice Javier Lazaro kasi hindi sila urgent eh. Ang urgent yung health needs eh. Ang urgent is yung mga na-hospital na humihingi ho ng sustento para mabawasan. So those are funded projects na pala. Yung PGN project, yung right-of-way, all of these things ay funded na. And there are infrastructures na hindi mo matatapos kaagad in 5 years or 10 years or 5 years. Samantalang nung ako'y nag-file the other day sa Supreme Court, across the street is the PGH. Ang daming tao doon nangangailangan ng tulong. So I was thinking, parang hindi fair kasi the pera allocated for them, nililipat pa natin into projects na hindi agad-agad magagawa at hindi kailang, it's not a life and death situation. Samantalang yung namamatay for heart attack, stroke, and cancer, that's a life and death situation. Kita nyo? Yan ang sinasabi natin. Ibang klase ho yung, di ba? Nilipat nyo yung pondo. Bakit nyo nilipat yung pondo? Bakit nyo kinuha yung pondo? Ano ang meron? Ano ang pag-interest nyo sa pondo, sa kaban? Hindi ho magwawalang kibo na lang ngayon kung ganito ang nangyayari. Sabi nga dito ni Director, mag-resign ka. Kung hindi ka mag-resign, sabihin mo yung totoo, sino nag-utos sa'yo. Diba? Ang laking pera, no? Paghahati-hatian sana. Mawawalang saysay na sana. Nahuli ngayon, nahalungkat. Marami nang umalma. Hindi naman ho, parang tuod na lang yan na susunod na lang sa inyo. Naghahain na ho ng petisyon ito si Director, ex-PhilHealth Director. Naghahain na ho ng petisyon. Wala na tayong magagawa dyan. Sagutin ho na lang niya kung sino yung mga nagpadala doon sa National Treasury at sino nag-utos, ha? Ang tanong doon, andun pa ba yung yung pera? O baka wala naman talaga na ipasok? Sinabi-sabi na lang, sabi ni Aling Marie. Baka naman gumawa lang ng kwento na ipinasok sa National Treasury. Totoo kaya? Ang dumepensa po sa panig ng pamahalaan, kaugnay sa paglilipat ng pondo mula po sa PhilHealth, pabalik po sa National Treasury. Well, napanood ko yung oral arguments yung February 4 at saka yung February 25. At ang tingin ko yung ating maestrado sa Supreme Court ay nag-aral, lalong-lalo na si Associate Justice Amy Javier Lazaro. Alam niya yung financial statement, alam niya yung COA report, alam niya yung actuarial analysis, alam din niya yung diversion kung unprogrammed appropriations. So, ang aking tingin, yung wisdom at justice at ng Korte Suprema para dito, handang-handa sila. Pinupuri ko rin siya, maliban din kay Justice Kagiwa at si Justice Leonen. I mean, yun yung so far ang napanood ko, though I have to watch the entire proceedings, but last Tuesday, nanood ako hanggang 3:00 na madaling araw. At ang nakita ko, maganda naman at fact-filled, number 1. Number 2, respectful sila. Yung pag-interview sa PhilHealth Senior Vice President for Finance, yung sa COA Commissioner, and then yung panghuli, napanood ko with Solicitor General Menardo Guevara. So I would say it's a very nice argument, no? At marami tayong natutunan doon. At natutuwa ko na
pinapakinggan ng taong bayan ng Korte Suprema. Opo, lalo na po, Doc, yung pagbanggit sa Section 11 ng Universal Healthcare Act, yung paggamit sa excess funds ng PhilHealth na hindi pala dapat siya galawin dahil nga excess funds para yan sa mga miyembro ng state insurer na mas mapaganda pa ang serbisyo. Opo. Para lang may halong credibility, I was PhilHealth Director from 2016 to 2019. Independent director ako representing the Monetary Board. So yung diversion ng PhilHealth funds na 90 billion, sa tingin ko, mali yun eh. It's a form of technical malversation. Oh, kita nyo? Kaya siguro, baka hindi nyo po alam, nag-file ako ng petition sa Supreme Court questioning the constitutionality of the zero subsidy for PhilHealth. Eh magkaugnay naman sila. Though sa Senate hearings sa Health Committee since July, medyo aktibo ako doon. Nagkataon lang, 7 yung petitioners doon. So I thought a doctor in the second petition do sa national budget natin, 2025 na zero subsidy, eh dapat tayuan natin yon. So medyo alam ko yung universal healthcare because that was the last day of my office, February 2019 when President Duterte signed the Universal Healthcare Law. And pondo related to the Universal Healthcare Law should be earmarked only to PhilHealth. It should not be used for any other purposes except yan, kita nyo? And the goals of the para lang sa PhilHealth. Ano nangyari? Bakit nilipat? Ibig sabihin may balak. Listado ang balak. Diba? Pinirmahan, nilagdaan ng Pangulong Duterte. Para lang sa PhilHealth, hindi pwedeng mag-jump kung saan man gusto ilagay ng permado. Universal healthcare should be to increase the benefit package so that you reduce the what you call out-of-pocket expenditure. Right now, nasa 45% siya. At ang pangarap natin, in the 10 years since its signing, dapat 10% na ang babayarin. So let's say 1 million ang bill mo, dapat mga 100,000 na lang. In other countries, libre yan, like UK, Canada, Singapore, Thailand, Taiwan. Tayo yung isa sa pinakamataas na binabayaran natin. At yan ang dapat natin ginagawa. So kung may sobrang pera ang PhilHealth, dapat ang gagawin lang yan, increase the benefit package. Number 2, reduce the premium rate at ma-decrease yung out-of-pocket expenditure to around 10%. Ang pinangako yata ni Dr. Edwin Mercado, may pababa niya sa 25% until the term mag-end ni President Bongbong Marcos to 25%. Pero ang question ko, how can they do that when they transferred 60 billion already and then hindi sila nagbigay ng budget for 2025? And then, ang pangatlong question natin, how about the sin tax funds na automatic should also pupunta yan dapat sa PhilHealth? So, yung action na yan is a violation of 2 laws, the sin tax law and the universal healthcare law. Yan ang mga nalabag, na mga naglipat na mga, alam nyo na, ibang klase talaga, no? Ito yung interview sa kanya ni, matapang din to ni Miss Ali Soto. Alamin natin kung ano yung interview dito. Pasok natin. Zero ang subsidy sa PhilHealth. Dr. Tony. Well, ang una natin sinabi unconstitutional siya aside from illegal and immoral. Binalate niya ang dalawang Republic Act, yung Sin Tax Law of 2012 na yung kikitain na taxes from tobacco, alcohol, and then eventually soda and sugary beverages. Parang sweetened beverages? Nag-amount yan sa 70 billion a year. 70? 70. Wow. Pupunta yan sa PhilHealth. Yeah. Ang pangalawang na-violate nila, yung Universal Healthcare Law na nakasaad sa batas, na dadagdagan nilang pondo for 3 reasons. Para ma-increase ang benepisyo ng packages. Number 1 yon. Number 2, mabawasan ang premium rate natin na tinaas nila. At ang panghuli, mabawasan yung out-of-pocket expenditures natin na 45%
na pamabaan natin sana in the 10 years from its signing in 2019, around 10%. Ang ano kasi, ang Thailand ay 9%. Currently, we are 45%. And then the pronouncement of the current PCEO, Dr. Edwin Mercado, ibababa niya to 25%. Now, how on earth marirealize ang pagbababa ng out-of-pocket expenditure kung zero ang binigay mo sa PhilHealth? So yun ang dalawang mabigat na rason kung bakit. So unconstitutional siya, illegal and immoral, kasi it violate the syntax law and the universal healthcare law. So yun ang unang tanong mo na napaka-importante. If I can proceed. Yes, go ahead. Ang budget kasi natin, ang gagaling yan sa syntax law at sa direct contributors. Ang direct contributors, ang ibig sabihin yan, kakatasin sa sweldo na 500 pesos sa kada empleyado sa salary. Ngayon, kung walang binigay ang gobyerno dahil zero subsidy, ang indirect contributors ngayon, senior citizen, 8 million yan. Ang mahirap, 40 million. Yung 4Ps at saka yung mga disabled ay 60 million yon. So 100 million, anong population natin? Almost the entire population. 100 So ano na ang counterpart ng government? Ibig sabihin, ang mag-carry ng burden ang indirect contributors. So nag-emanate pa yan dun sa 90 billion na kinuha nila. So kinuha na nila yung budget, nilipat nila sa program appropriation na infrastructure. Akalain mong hindi ka pabigyan ng pera ngayon. Double whammy. So hindi ba dangerous precedent yan? Kaya one of the prayer natin, a temporary restraining order na itigil ang GAA kasi hindi ka binigyan ng budget eh. Prayer din tayo o prohibition na hindi pwedeng gamitin ng other agencies ang pera ng PhilHealth kasi naka-earmark yan para sa kalusugan at nasa batas yan eh. Meron ka ring mandamos na dapat maibigay kagad yung pera na lala sa mga Pilipino. Kasi anong nangyari ngayon, nailipat yung pera sa AKAP, TUPAD, mga 26 billion at MAIX. So hindi organized yung system and structured. Kung yan ay nandun sa PhilHealth, pag na-discharge ka, you don't have to line up sa DSWD and LGU at nagmamalibos ka doon. Samantalang in other countries, very organized. Sa Japan, I just got home from Japan, and then Malaysia, Thailand, Taiwan, Hong Kong, UK, Canada. So, paano mangyayari sa atin kung zero subsidy? So, this is the first time in Philippine history, since na naging doktor ako, na walang budget para ho sa kalusugan, and that is PhilHealth, which is the financial lifeline of the healthcare system. The healthcare system is composed of three things: doctors and nurses, the PhilHealth, and the infrastructures. Pero ang pinaka-importante dito ay yung PhilHealth. Kung hindi mo bibigyan ng budget, paano? Ang pang-apat is the COA report. According to Justice Ami Lazaro, akalain mo 2021, 22, 23, bankrupt na ang PhilHealth. At sa financial statement during the oral arguments nitong Tuesday, nakinig ako hanggang alas 3 ng madaling araw. Question niya yung PhilHealth na may utang silang 1.1 trillion. Pagpalagay mo na, ICL at tawag, Insurance Corporate Liabilities. Pagpalagay mo na, sabi, na meron kang excess funds, dapat hindi nyo gagastusin yung reserve funds kasi nakasaad sa batas na dapat may 2 taon ka na 400 billion, 200 billion kasi may ceiling. Ang utang pala ninyo ay 1.1 trillion. Kahit doblehin nyo pa yung reserve funds nyo, may utang ka, taob ang bangka ninyo. Yan ang sinasabi ng matalinong justice natin. At hindi nila nireview ang actuarial analysis nila na in the outward years, kung mawawala ang pondo, zero subsidy, may COA report ka ng disallowances. Paano mo matutupad ang universal healthcare law? So, these are things na binanggit din natin during our petition kasi kinuha ko yung February 4 na oral arguments, nilagay ko rito. Naliwanagan pa ako lalo nitong February 25 kasi when I filed 10 o'clock in the morning last Tuesday, oral argument buong hapon ng Supreme Court as a continuation of the diversion of the 90 billion to the National Treasury. So, Doc, parang parang ang ganda po so far, no, yung nagiging, it's in your favor, no, because if we're going to listen to the oral arguments the other day, parang talagang pumapanig po si Justice Ami Lazaro na dapat talaga ang PhilHealth funds hindi ginagamit sa kahit kung dapat, no, infrastructure, whatever, it has to be for health purposes. And then you also, you're questioning nga, bakit zero budget? So, yung prayer po ninyo, idudugtong nyo ho ba yun? Yung prayer nyo for the 2025 budget na ma-restrict
i-restore, sana at least yung 70 billion na nawala po sa pondo ng PhilHealth. Tapos, pati rin ho ba yung 90 billion na binalik po sa National Treasury, i-memory nyo ho ba yan? Ano po yung magiging prayer po ninyo? Doc? Well, yung 90 billion kasi, may prayer na kasi dyan ang 7 petitioners. Okay. Dito ho, ang constitutionality lang po nung 25 JA, nakasentro ko sa kalusugan. At ang prayer ko dyan, itigil kagad yung zero subsidy para maibalik po yung proposed budget po na 70 billion. Kasi last year po, binigyan po ng budget ng Kongreso ang PhilHealth 61 billion. At ang 40 billion ay nakalaan sa senior citizen, disabled, 4Ps, at 20 billion para sa benefit packages. So kung hindi nila bibigay yung 70 billion, kasi at least pa lang every year, bibigyan ng 10 billion na sa run rate, sa tagal kong director ng PhilHealth, kung 61 billion, ang hinihingi ng PhilHealth because of the benefit package, 70 billion. I-restore kaagad nila yun. Kasi saan kukuha ang mga tao ng pambayad? Bankrupt ka, zero subsidy, kinuha nila yung 90 billion. So paano magkakaroon ng solvency ang PhilHealth kung walang pera? So all of these things na sinasabi nila sa kanilang mga pronouncement are all politicking during the campaign period. Kaya dapat meron kang TRO kasi baka magamit itong PhilHealth campaign funds in the form of ACAP, TUPAD, and MAIX into the election. So dapat yan ang dapat natin tutukan ngayon. And the other things na prayer natin na hindi dapat, para hindi na matupad yung paglilipat ng pera. Kasi di ba ang ginigigil ngayon nung first case, 90 billion, para wala na later on na maglilipat ng pera ang Department of Finance to other infrastructures na sinabi din ni Justice Lazaro na hindi nyo pwedeng ilipat yan. Yung pagpapagawa nyo ng tulay, yung right of way, yung mga yan. Hindi naman yan madalian. At urgent sila na kung kailan. Ang kalusugan ay kailangan mo kaagad ngayon. Yan mga kasama. Narinig nyo yung pahayag ni Dr. Litchon. Talaga naman. May pag-uusap, no? Meron tayong nababalitaan. Pero ganun pa man, mas maganda sigurado. Ang bayaran pala ay 100 million. Naknang tipaklo. Alamin natin yan sa mga susunod. 100 million. Negosyo ba talaga ang impeachment? Yan ang ating mga katanungan. Dito tayo mapunta. Bakit sinoplak ni Senador Bato itong... hindi ko alam kung talagang ibang klase. Totoo kaya na isang abogado ito? Iba ho yung mga pronouncement nito. Pag ito'y nagsalita, ay kala mo, nasa Divisoria ka. Sino ito? Hindi natin alam. Sino yung mababanggit dito? Baka kung marinig niya ito, wala naman tayong tinumbok. Ang balita dito, sila magbahayag. Ito na. Una-una, dapat sagutin ng undersecretary na yon, yung maingay na undersecretary na yun, kung ano pinagsasabi niya. Dapat sagutin niya. Is the city director of Davao City right now is the choice of the city mayor? Yan ang tanongin niya. Kung masagot niya na yes, then sisihin mo ang mayor. Kung kagustuhan ng mayor yan, na maging city director, sisihin mo ang mayor. Pero hindi kagustuhan ng mayor yan. Hindi yan tinatanggap ng mayor. Wala magawa ang mayor dahil binabayulit nila yung local government code na dapat magpili ng local chief executive ay yung magpili ng city director ay manggagaling sa tatlong nililista ng krami na pagpilian ng mayor. Pero in that case, walang binigyan na listahan ng krami na pinapapili sa mayor at pina-assign lang diretso yan. At if you can recall, ilang beses yun sa isang araw, nagpapalit-palit ng city director. So, paano mo sisihin ang mayor na lalabas man talaga na wala siyang command dyan. Kahit na siyang mayor, wala siyang command dyan sa city director dahil ang city director is directly appointed by Krami or by Malacanang kung tutusin. Viral ngayon sa social media yung may mga nanakawan na isang establishmento at saka kitang-kita mo doon sa video po, Senator, na yung mga dekalibre, matataas na kalibre ng armas ang daladala sa publiko, kitang-kita po ng mga mamamayan natin dyan po sa Davao. Bilang isang Davaoenyo, Senator, ano ho ba ang komento po niyo dito? Nakikita natin na gano'n nakatapang yung mga kriminal, no? Dave, at in-interview siya ng police, under the influence of drugs daw siya. So gano'n katapang ang tao na galing sa Leyte, Albuera, Leyte, dadayo sa Davao para mang-hold up, dala high caliber na firearms at inamin niya na gumamit daw siya ng droga. High daw siya, kaya wala silang takot.
So, nagkalat ang droga o kriminalidad ngayon. Opo. At gano'n na lang katapang yung gago na mag-hold up sa Davao. Opo, pero Senator, hindi ho ba ngayon binabanatan din po yung Davao City dahil nga yung mga krimen ay nagsisimula daw doon, may mga ganito, tumataas ang krimen sa Davao. So when you speak Davao, alam mo naman nakokonekta po ito sa mga Duterte. Ayan po yung naging usap-usapan ngayon dito sa social media. Anong masasabi po ninyo? Dave, dapat maimbestigahan talaga yan thoroughly, no? Anong punot dulo niyan, kung yan ba ay stage na hold up at merong ang habol ay hindi talaga yung hold up itself, kundi ang pagpapahiya sa gobyerno, local government ng Davao, dapat ma-establish natin yan. Anyway, nahuli man yung isa, may lalabas at kakanta yan kung may anggulo na gano'n na posibleng aminin niya yan. Opo. Siguradong kakanta yan. Opo, dahil marami din sa ating mga kababayan Davaoenyo nalulungkot dahil mismo ang Davao City kilala bilang isa pong o hindi isa kundi safest talaga na syudad dito sa ating bansa, Senator. At ito ngayon ang nangyayari, sabi nga ng iba parang scripted ba? Ano ba, sinasadya ba na may ganito para mapahiya ang Davao City? Yun nga. I can just imagine, no? Naka-produce import na baril. Tapos, yung sasakyan nila, sira daw na motor. Na pag-get-away nila, ay nasisira pa. So yan mga kasama, ito yung mga dapat nating alamin at maging matalino tayo. Malapit na ho ang Mayo. March na ho sa susunod na mga araw. 28 na ngayon. Oo, bukas is 30 na. Marso na. March, April, May. So almost 2 months na lang po magbobotohan na. Kaya PDP, sapat na. Gusto nyo tunay na pagbabago, PDP lang iboto nyo. At yung mga party list na nababanggit, mamili lang ho kayo doon. Sigurado, lahat ng mga dorobo dyan, kalas ho yan. Mawawala yan. Hanggang sa muli mamayang hapon po, meron po tayong upload. Bye-bye!